Wait lang po, wait lang. Ubus na yung props kong tubig. Magandang gabi po sa lahat po ng mga naka-tune in ngayon at sumusubaybay sa ating pong biyaya ng Diyos, Binyan page. At salamat po muli. Kasama po namin kayo ngayong Huwebes, Thursday, July 16, 2020. At kami po, lagi po kami excited at the same time, kinakabahan. Going Huwebes po, kung alam niyo lang po,
Dahil natutuwa po kami po ginagamit ng ating Panginoon upang maghatid ng kanyang mga fresh na pangako sa bawat isa po sa atin. Kaya ngayong gabi, alam ko yung iba po sa atin, katatapos lang po ng maghapunan at ihanda ang kape habang po tayo nakikinig. Napakasarap po magkape pagkatapos kumain at makinig at mapag-usapan ng kabutihan ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, kasama ko pong muli si Sister Rachel Andal at si Sister Grace Belleza para makasama po natin sa ating pag-uusapan ngayong gabi. Kaya Sister Rachel, bati po kayo. Yeah, thank you, Sister Jen. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Sister Grace, good evening. And of course, si Brother King. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood and sana po samahan ninyo kaming tatlo ngayong gabi. Napakaganda po ng aming topic, so hindi ko i-spoil. Mamaya na lang natin sasabihin kung ano yung topic. But we would want to bless each and every one of you. And lagi namin pinagdadasal na kasihan kami ng ating Panginoon para kami po ay magamit at para po kayo ay makapakinig ng very fresh na balita. And of course, balita mula sa ating Panginoon dahil pangit na yung mga balitang naririnig natin sa paligid. So this is the time, this is the moment na parang reality check. Ano ba yung pangako ng ating Panginoon sa likod ng mga nangyayari sa atin ngayon. So magandang gabi po muli sa ating lahat. Sister Grace? Po. Good evening everyone. Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Kamusta po kayong lahat? I hope and I pray na okay po kayo. And welcome back again po sa Women's Cafe. Totoo po, it's a great opportunity na kami po ay muling magamit ng Panginoon to share His powerful word. At naway samahan niyo po kami until the end of this live streaming at samahan niyo po kami na matutuhan ang mensahe ng Lord over our life. So, ayun po, pagpalain po tayong lahat. God bless po. Amen. Salamat po, Sister Grace. Tuloy-tuloy na po tayo. Opening prayer po tayo, Sister Grace. Sige po, inaanyayahan ko po ang lahat na pumikit at samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. O aming Ama na tapat at napakabuti, O God. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay muling makapag-fellowship at makapag-aral ng salita mo, O God. Salamat po sa knowledge and wisdom, and may your word be planted and manifested over our lives, Panginoon. Lord, dalangin ko po na ang lahat ng nanonood, Panginoon, ay mapagpala at maranasan po nila yung espesyal na pabor na nagmumula sa iyo, O God. Sa iyo po namin maingat na pinagkakatiwala ang gawain na ito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Hallelujah. Praise God. Salamat po, Sister Grace. At bago po tayo ilahad natin ang ating pong titulo na ating topic for tonight, we have 21 viewers na po. Marami po. Wow. Amen. Magandang gabi po. Siyempre po, unang-una kung nakita nanood po sa atin ang ating mahal na Pastor Kenneth. Salamat po, Pastor Kenneth, sa inyong suporta. Siyempre, ang mga asawa, ating mga asawa, si Brother Moore, si Brother Harney, siyempre po, hindi mawawala. Si Sister Pam, Sister Tess Kapili, kumusta po kayo? Ito, top fan din ito, si Brother Jed. Lagi po yan nanonood sa atin. Sister Ella, Sister Jocelyn. Si Brother Joshua, Sister Harvey. Yan, kumusta po? Sister Tricia. And Sister Mary Joy. Yan, kumusta po kayo? And Sister Early. Kumusta po, Tita Early? Magandang gabi sa inyo. At syempre si Mark. Brother Mark, kumusta na? And si Brother Shiro. Sister Aren, salamat po Sister Aren, napakasipag mo mag-share ng ating pong gawain ngayong gabi. Amen. Amen. Sister Prixie, ayan, Sister Jocelyn, and si Ate Let. So marami pong salamat sa inyong panonood. Now we already have 25 viewers. Wow. Oh, hallelujah. Alam ko po, dadami pa po yan. At please share po sa inyong mga kaibigan, mga ka-opisina, mga kapamilya, yan, sa mga best friends natin. At ngayong gabi po, simulan na po natin. Ang topic po natin for tonight is about the transformation. Wow, the transformation. Amen. Ibig sabihin ng transformation. Amen. Transformation, sabi po ni Miriam Webster, babae ba yun? Sabi po niya, ang transformation is an act or process of changing. So ito po pala ay proseso ng pagbabago. Amen.
So tayo po bilang mga Kristiyano, marami po tayong mga pinagdaan ng pagbabago at pinagdaraan ng pagbabago po sa ating buhay. Pero ano po muna natin, di ba, pag po sa atin, lalo na po tayo mga kababaihan, mga nanonood, mahalaga po sa atin, di ba, pag ang itsura natin sa ating sarili, dry na yung buhok ko, di ba? Super dami ng split ends. Kailangan ko na magpasalon, Daddy. Hingi ka na ng budget kay Daddy. Kay Papa. Kailangan ko na magpasalon. Kailangan ko na magpa-makeover. Di ba? Punta tayo sa salon. Ako, naalala ko, huling-huli kong punta sa salon is bago mag-birthday si BBJH. Yan. Siyempre, may konti tayong beauty, ano muna tayo. Di ba, paganda muna tayo kasi mag-birthday ang ating anak. Pero, ngayon, alam ko limitado na yung mga services ng salon. Si Ma'am C, tsaka Sister Grace, kayo po ba? Nung kayo po ay nagpa-makeover, kailan pa po ba yun? Sister Rachel, ano pong, talaga sa inyo? Ang tagal na. Tagal ko ng last year. Yun yung major ko lang naman na makeover lagi, haircut. Ayan, so, tapos pinaplano ko magpapayat. Wala rin, plano lang naman siya. So basically, sa ating mga kababaihan, we do that. Diba? Parang magpagupit ng buhok. Yun lang naman yung pwedeng mapansin sa atin kapag the physical appearance, we're talking about yung makeover ng physical appearance. We do that actually to enhance one's personality, sabi nga nila, para mag-boost din ng moral natin no? Parang, teka lang, parang mukha na ba akong losyang, ang taba-taba ko na, kailangan ko na bang mag-diet and everything. Pero yung diet, wala talaga. So, matagal na ako pumuntang salon. I think, November last year, birthday ko yan. Parang every birthday ko, doon ako nagpapa-makeover. Parang yun lang yata yung sa sarili ko. So, tagal na. Oo, na-miss ko na. Na-miss ko na din. Ayan, so mukha namang hindi talaga kasi mahaba na and dry hair na. So, yun, Sister Jen, last year pa. Pero si Sister Grace, po, ito parang laging nasa salon Hindi na umulas to. Siguro ako po, Sister Jen, matagal na rin po, 8 months ago na po siguro. Natagal na rin po. Ayun, minsan kasi ako, hindi rin po, ang ginagawa ko lang po, mga trim, treatment lang, ganun. Minsan kailangan din po talaga, sabi po ni Ma'am C, nakakaboost din po talaga siya ng confidence. Yan po. Tama po, di ba? Paglabas mo ng salon, parang, teka, di ba? Ang ganda ko, di ba? Parang pakaramdam, di ba? Ang ganda ng buhok mo, tas naayos yung kuko mo, di ba? Minsan nagpa-nail polish, lahat and everything. Talaga yung confidence natin sa ating sarili tumataas. Amen. Kapag po makeover po tayo kasi galing tayo sa parang pagiging itsurang losyang, pero ngayon na makeover ka, lumabas ka kay David Salon, tapos ang ganda-ganda ng tingin mo sa sarili mo. Amen. At ang mga mapapawaw talaga, di ba? Dahil nakita natin yung pagbabago. Amen. Nakita po natin yung malaking pagbabago na naranasan po natin. At hindi lang po yung mga tao nakakakita sa atin. Tayo mismo na nagpa-makeover, nakita natin, naramdaman mismo natin sa ating sarili, ang laki pala ng pinagbago. At ang saya pala kapag naranasan mo yung makeover dun sa sarili mo. Ito panglabas pa lang kung makeover. How much more kung mararanasan po natin yung pagbabago from inside out. Amen. So, paano ba? Ano ba yung mararanasan natin? At ano ba yung magiging proseso, amen, kapag po tayo nagbago? Simula nung dati nating buhay at ngayon na tayo po'y nakakilala na sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ba yung mga naranasan nating pagbabago? Ano yung kaligayahan na idulot nito po sa atin, amen. Kaya ngayong gabi, buksan po natin ang ating pong Biblia sa Romans 12, verse 1 to 2. Yan, samahan niyo po ako at babasahin po natin ang ating pong verse ngayong gabing ito. Romans 12, verse 1 to 2. Sabi po dyan, NET po ito, therefore, I exhort you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present our bodies as a sacrifice, alive, holy, and pleasing to God, which is your reasonable service. Do not be conformed to this present world,
but be transformed by the renewing of your mind, so that you may test and approve what is the will of God, and what is good and well-pleasing and perfect. Ano pong sabi sa Romans? Ang sabi po dyan, present ourselves, diba? Ourselves as a holy sacrifice, a living sacrifice, amen, sa ating pong Panginoon. Ano ba yung sinabi ni Pablo? Diba? Sabi dyan, alive, holy, and pleasing to God. Ibig po pala sabihin, meron pong katangian bago natin ipresenta ang ating sarili sa ating Panginoon. Pero meron pong ating nutukoy po si Pablo dyan. Ang sabi po dyan, do not be conformed to this world, diba? To this present world, but be transformed by renewing of our mind. Ano po ba sinasabing renewing of our mind? Kailangan po pala mabago ang ating pong kaisipan, amen, ang ating pong kaisipan, at hindi po tayo makikitungo kung ano ang paraan, paraan ng mundo. Amen? Nung tayo po ay nakakilala na sa ating Panginoong Hesukristo, nung tayo po ay tumanggap na sa ating Panginoong Hesukristo, parehas ba kung paano tayo makitungo sa ating kapwa? Parehas ba kung paano tayo magsalita noon? Diba? Sister Grace, kayo nga po dati, nung bago pa po kayo maging isang born-again Christian, bago ka pa tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, sino ba ang dating Sister Grace? Ang Grace Belleza, at ngayon isa na siyang Sister Grace. Sige nga po, share po tayo. Nung hindi pa po ako Christian, ako talaga namuhay po ako na parang go with the flow. Kung ano yung mangyari sa akin, sige lang. Hindi ko na iniisip kung mapapahamak ba ako or what. Hindi ako kumukonsulta sa Panginoon kung ano ba yung mga gagawin ko. Mahilig ako makipag-social life, mahilig po ako makipag-hanging out with friends. Mas mahaba pa po yung binibigay kong oras sa mga kaibigan ko po noon. Tsaka yung sa kanila pa ako humuhugot ng saya kapag malungkot ako. Sila yung unang nakakaalam pag may problema ako. Tapos warrior, sabi nila maldita. Maldita. Mabilis magalit. Tsaka pag nagalit po ako, ayun, nakapagsalita po talaga ako ng mga harsh words, tsaka mga bad words na hindi naman dapat. Tapos ayun, nagtatanim din po ako ng sama ng loob. Yun po, Sister Jean. Yeah. May yung dati pong Sister Grace na maldita, ayan. Paano po natin nung tinanggap mo na ang ating Panginoong Hesukristo, syempre, naunawaan na po natin, nabinhian na po tayo, amen, ang salita ng ating Panginoon, kung paano at dapat, kung paano pakikitungo, yung mga fruit of the Holy Spirit, ayan. Yeah. Paano ka nag-adjust mula sa lumang ikaw at sa binago ng grace? Opo. Kagaya po nung buhok ko, nung ako hindi pa nagpapasalon, very dry yung hair ko. Pero nung nagpasalon ako, umayos at gumanda. Kagaya po ngayon, nung ako po ay nakakilala at tinanggap ko po yung ating Panginoon, marami po talaga nagbago sa buhay ko. At marami rin po akong na-realize. Na-realize ko kung gaano po ba kaganda yung buhay kasama ang ating Panginoon. Na alam mo na everything felt better. Na alam mo na kasama mo pa siya palagi kahit na ano yung mangyari, na kahit na ano mga pagsubok ang dumating sa aking buhay, alam mo na kasama mo siya. Ngayon po, nakakatiyak ako at sure ako na yung unconditional love ng ating Panginoon na lagi niyang binibigay sa akin. Na hindi ko po kailangan na may mapatunayan. Na alam ko na mahal ako ng Panginoon. He is for me. Sabi nga, I know that God is for me. Sabi po dun sa Awit 59 verse 6. Ngayon po, meron akong hindi mapaliwanag na kapayapaan sa puso ko. Na pag meron ako mga problema, sa Lord ko na po siya unang sinasabi. Na minsan, nagkakaroon ako ng mga alalahanin din, nagkakaroon ako ng doubt. Pero pag naalala mo po at naisip mo po yung mga pangako ng Lord, na nakatanim na po na nagkakaroon ka ng peace, nawawala po yung mga alalahanin po dun sa puso mo. Tapos ayun po yung mga flows ko, yung mga hindi maganda sa ugali ko, yung mga hindi maganda na ginagawa ko. Mahirap po siya, pero naniniwala ko unti-unti, nasa proseso po na may inaayos po talaga yung Lord. At lagi ko pong pinagpe-pray, natulungan po ako ng Panginoon na may isaayos po yung puso ko. Lagi ko po talagang pinagpe-pray. Tsaka pag nag-worship ako, lagi ko rin po kinakanta yung Pure Heart. Isa rin po sa mga favorite song ko na, ayun po talaga yung desire ko na magkaroon po talaga ako ng maayos na puso.
Ngayon po, lahat ng ginagawa ko, at saka yung mga gagawin ko pa lang, ngayon po, sinasangguni ko na po siya sa ating Panginoon. Hindi, unlike dati, nagagawin ko lang po kung ano yung gusto ko, hindi ako sumasangguni. Pero ngayon, lahat po ng gagawin ko or yung plano po namin, talagang pinagpe-pray ko po muna sa ating Panginoon. And I pray, sa tulong po ng ating Panginoon, magawa ko po yung Christ Love Life, kung paano po magmahal yung ating Panginoong Hesukristo. Na may pakita ko po sa iba, na makita ng iba na sino na po ba yung dating Grace ngayon. Mahirap po talaga kasi minsan hindi po may iwasan. Pag galit ka, tumataas yung boses mo, and napakabilis po na i-judge po tayo ng mga tao. Pero talagang nasa proseso po talaga unti-unti, kaya naniniwala ko na may gagawin ng Lord hanggang sa ma-pure po talaga yung puso natin. Yun po, Sister Jen. Amen. Totoo po yun napakahirap yung pagbabago. Amen. Dahil proseso po talaga. Na lalo na, minsan, iisipin mo, lalo na pag kunwari nakapila ka, haba-haba ng pila, tapos biglang may sisingit. Yung pagkokontrol mo sa sarili mo, Kristiyano ako, hindi ako magagalit, hindi ako diba po, mahirap mag-adjust. Pero kapag naunawaan po natin yung pag-ibig pa lang ng Panginoon sa atin, doon pa lang po papasok na kailangan ko palang ibigin din yung aking kapwa. Amen. Kailangan ko palang iparanas sa kanila kung ano yung naranasan ko sa ating Panginoon. Diba? Sabi nga po sa Romans 3:23, diba? All have sinned and fall short in the glory of God. So, ibig sabihin, lahat tayo nagkasala at lahat po tayo hindi nakakaabot. Ibig sabihin, patuloy po yun. Hindi po sinasabing hindi lang nakaabot. Araw-araw, hindi po tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Pero, dahil naunawaan natin na tayo inibig ng Diyos, amen, nandun tayo sa proseso na tayo nagbabago. We are changing from glory to glory. Amen. Si Sister Rachel, ano ba si Sister Rachel dati? Sister Rachel, ano ka po ba dati? Bago ka po naging isang Kristiyano? Alam mo, nung pinagdinilayan ko, parang binabalikan ko yung dating ako. Sino nga ba ako? Meron nga bang nagbago? Is there any difference ba na pwede kong maipagmalaki or pwede kong sabihin at pwede kong ma-share? Kasi kung tutuusin, dati pa man relihiyosa naman ako. Relihiyosa ako. So pwede kong masabi yon. Pero ngayon, nung nakilala ko yung Panginoon, I'm in a relationship with Him. So siguro yun yung difference number 1 na pinaka nakita ko. Then, masyado akong ma-worry before. I worry too much and it actually, yung worry na yon, that stops me from doing what I want. Ngayon, I still worry, but the difference is I do my part and I let God do His part. So andun yung trust, andun yung tiwala na I'm not doing everything that I'm doing alone kasi kasama ko yung Panginoon. And then before, kapag may nangyayari sa akin or sa pamilya ko, ang lagi po papasok sa isip ko, feeling ko pinarurusahan ako ng Lord. Feeling ko pinarurusahan ako ng Panginoon kasi eto nagawa ko tong mali. Pero andun din yung tanong ko sa sarili ko na bakit siya nangyayari. But ngayon, as I mature and have a deeper relationship with the Lord and mas malalim yung alam mo at paniniwala mo kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo, you learn to trust the process. Nasabi nga nila, maganda yung parang ang sabi nila, parang you will not think more of the outcome, but yung during the process itself, papapunta dun sa final destination. Yun yung importante na ngayon. Ano yung matututunan mo along the way. And then, before, very attitude, pinipilit kong baguhin yung sitwasyon, pinipilit kong baguhin yung tao. I do that with my husband. Alam naman yan ni na pastor and all, na parang meron siyang vision na up until now, I am praying for it, na parang pinipilit ko na, ano ka ba? Naglilingkod ka na sa Lord. Sabi ganyan. So, not knowing na habang ginagawa ko yon, baka natitisod ko yung asawa ko and all. Then, sabi nga ninyo kanina, it's a process Your relationship and you knowing Jesus is a process. Natutunan ko kasi, lagi ko naririnig kay pastor kaya kung Panginoon na magbago sa taong pinagdadasal mo, hindi mo obligasyon yon.
At natutunan ko ng obligasyon pala natin. Say for example, ako bilang asawa ni Papsi is to really keep on praying for him. Pray for him kung ano yung gusto mong maalis na bisyo, kung ano yung gusto mong mabago and all. Pray for him. Huwag mong ipilit ang mga bagay sa mga kamay mo na ikaw on your own ang gagawa kasi it will never happen. So, yun yung natutunan ko. And then dati si ako ay di ko kaya. Siguro kung nakilala niyo ako before na hindi mo ako mapapatayo sa pulpito. Why? Because I trust myself more before. Na parang ngayon natututunan pag may bumati sa'yo, oh sis, nakaka-bless ka and all. Thank you, Lord. Because alam mo sa sarili mo and that you are acknowledging that yung tumayo doon sa pulpitong yun or yung nagsalita doon is not you. Hindi ikaw. Hindi mo talent yan. Okay? Kung talent mo man yan, ngayon, pinagamit mo sa Panginoon. So, ganun. And speaking of that, sabi ko nga, gusto ko kanina ikwento sa inyo to kanina off-air eh. And I really wanted to take this opportunity kasi very, very fit, sabi nga ni Brother Harney, fit na fit sa ating pinag-uusapan ngayong gabi. Yung, alam mo yung pinagpipray mo, yung pinipilit mo na baguhin ng isang sitwasyon at isang tao, hindi pala talaga dapat. You have to wait. Si Pops, I am very blessed. Alam niyo po, itong nangyayari ngayon sa amin na magkakasama kami dito. Without me knowing, sabi ni Pops, huwag kong ikakwento and all. Pero I'm really very, very blessed. Sa mga nanonood, Pastor Ken, I think this is an answered prayer also for me. Without me knowing and without me stopping him, Popsy quit smoking more than a month ago. Nang hindi ko alam. Na parang hindi ko siya sinabihan. Kasi tumigil na ako eh. Kasi nga natuto na ako. Narinig ko to kay Pastor, huwag mong pilit. Huwag mong pilitin. Kaya mo ang Panginoon ang kumilos sa buhay niya. And nawa ko siya. I let God. I let God process. Ayan. Iproseso niya yung buhay ng asawa ko. And ewan ko lang, napag-usapan lang namin ng isang gabi, ng isang araw. Sabi niya, ay, hindi na ako nagsusmoke. Sabi ko, kailan pa? Ilang weeks na? More than a month na. Wow. So, di ba, hindi ako nag-exert ng effort na magalit. Wala siyang nararamdamang anything. Medyo lang barado yung sinus niya. Hindi ko alam kung hindi na kasi siya sana hindi manigarilyo. But I know God is doing something sa katawan ni Papsi. And that's what I want to share tonight. Siguro yung paano ako nabago ng Panginoon, siguro isa yan sa highlight din na gusto kong i-share sa inyo. Hayaan nyo, let God do His part. And our only part is to really share His words and to really keep on praying and praying and praying. At doon ako naniniwala, Sister Jen, Sister Grace, hanggat hindi inaalis ng Panginoon sa puso mo ang isang bagay, sasagutin niya yan at His perfect time. Lagi at lagi. So yun. Siguro one major, I trust Him more. And pag nagbukas ka ng Bible before, okay, for the sake of reading it. But now, ang tatanong mo na sa sarili mo paano mo i-apply yung mga salitang nabasa mo? And you should apply those words, those promises ng ating Panginoon sa atin. Amen. So yun po. Amen. Salamat po, Sister Rachel. Napakaganda po na inyong patotoo. Amen. At nabanggit niyo po kanina, sabi niyo po dati, religyosa kayo, di ba? Pero naunawaan po natin yung difference, di ba? Sa religion and the relationship with God. Amen. In religion, we are struggling, we are trying to do the right thing. Amen? Di ba? Nagsastruggle tayo na kailangan sundin natin to, kailangan ito dapat yung rules para maging tama tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Pero if you have the relationship with God, the love of God will lead us to do the right thing. Amen? Amen. Amen. Amen? Yung pag-ibig ng Diyos, kapag meron kang relasyon sa Kanya, yung pag-ibig pa lang ng Diyos ang siyang mag-lead sa'yo, magtutulong sa'yo para gawin mo kung ano yung tama. Amen. Not by your own might. Diba sabi nga po ni Pastora dito, nag-comment siya, it is not by might nor by power, but by my by Spirit, says the Lord. Amen. Hindi po natin kaya. Amen. Hindi po natin kaya. We are naturally sinful. Kapag po tayo nasa laman, talaga pong mahina po tayo. Pero sabi po sa Hebrews 10:10, sabi po doon, by His will, we have been made holy
through the offering of the body of Jesus. Amen? Tayo po'y ginawang banal, pinapaging banal na ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen? At paano po natin mararanasan yun? Napakahirap pong ibigay sa tao kung wala ka namang ibibigay. Anong ibig kong sabihin? Kunyari, gusto mong maging tapat, gusto mong maging mahinahon, magsalita, pero kung sa sarili mo ang pinaniniwalaan mo, kasi maggalitin pa ako kasi pag nagsalita ako, baka kung ano ang masabi ko. No, kapag pinaniwalaan natin that we are already holy, that we are already justified, amen, in the name of Jesus, tayo po'y ginawang matuwid na ng ating Panginoon. Amen. Kapag naunawaan po natin na tayo po'y binago na ng ating Diyos, doon po lalabas na tayo pala'y mahinahon makipag-usap. Amen. Na doon tayo lalabas na, madali ko palang mapatawad yung taong nagkasala sa akin. Okay lang pala na kahit paulit-ulit na umuutang sa'yo. Amen. Amen. Lagi ka nang inuutangan, pero nandun pa rin yung pasensya mo, hindi mo siya binubunyawan, hindi ka sumisigaw, dahil nandoon ang bunga ng banal na Espiritu po sa atin. Dahil alam po natin, ano ba tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Alam po natin kung ano tayo at kung sino tayo sa harapan ng ating Panginoon, doon po lalabas, nandun po yung bunga ng ating pong pagbabago. Diba? The old has gone and the new has come, sabi po ng Biblia. Diba? Tayo po yung luma po natin, yung ating nakaraan, yung dating ikaw ay wala na, at lahat ng bago ngayon, ikaw ay binago na ng ating Panginoon. Kaya, sabi po, diba, dadaloy ang ating ang kapangyarihan, ang pag-ibig ng ating Panginoon sa pamagitan po natin sa ating pagsasalita. Di ba sabi po sa Colossians, whenever you speak, di ba, you should speak with grace, seasoned with salt. Kailangan po tayo na nagsasalita na may grasya, nagdudulot ng biyaya. Lahat po ng ating po nakakausap. Mahirap gawin. Yes, mahirap po. Di ba, Sister Grace? Mahirap, Sister Rachel. Napakahirap po, lalo na kapag meron talagang sitwasyon na kailangan mo magalit, may sitwasyon na kailangan mo ng mga tao talaga na puputok na talaga yung fuse mo. Di ba? Pero nandun ka lang. Amen. Hingi ka ng mananalangin ka, Panginoon, bigyan mo ako ng mahabang pasensya. Hindi ko siya masagot, hindi ko siya di ba po, marami pong mga ganun pagkakataon. Marami din po mga mapang-asar ng tao. Amen. Marami pong mapang-asar sa atin. At tinitignan po ng mga taong nakapaligid sa atin, paano kaya ito magre-react? Kristiyano to born again to It has gone. Yes. So, marami pong ganyan. Tama po, Sister Grace. Yes. Amen. Marami pong mga ganyan, pero pag po di ba sabi, the goodness of God will lead us to repentance. Ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon ang siyang tutulong sa atin para po tayo humingi ng tawad. Pero ganoon din po ang pag-ibig po ng Diyos ang siyang tutulong sa atin kung paano po tayo dapat makitungo sa bawat isa sa atin. Amen. Ang goal po natin, is to be we are transformed into His image. Tayo po ay na-transform na ng ating Panginoon mula patungo sa kanyang image sa Tagalog, sa kanyang image po. Kawangis, yan. Kawangis po ng ating Panginoon. Amen. At ang destination natin is to be Christ-like. Diba? Maging Christ-like tayo. Christ-likeness, yan. Doon po tayo laging patungo Maging kahawig tayo, kawangis tayo ng ating Panginoong Jesus. Sino ba ang ating Panginoong Jesus? Siya ay maamo, amen. Siya po ay mapagpakumbaba, amen. Kaya lagi po nating in-desire. Magagawa lang po natin yun kung tayo po lagi ding babad, amen, sa pag-ibig na ating Panginoon. Tayo po laging babad sa presensya ng ating Panginoon, amen. Kaya bago po tayo magtuloy-tuloy, now we have 31 viewers. Salamat po. Magandang gabi po. Napakarami pong nagtatag. Amen. Salamat po sa inyo. Salamat po sa mga nagtatag. At batiin ko lang po. Sister Rachel, baka meron ka po dyan. Pwede po. Yes. Si Sister Kat Capino is joining us. Ayan. Sabi ni Pastora Magda, Amen, Sister Jen. We are saved by grace through faith in Jesus. Ephesians 2:8. Si Brother Renzo is also watching. Yan, si Pastora, napakasipag
ano talaga nito, mag-affirm. Yes, amen. Sister Rachel, leave it to God. 1 Peter chapter 5 verse 7. Sister Mercy Mahalin, ayan, amen. Isang napakalakas na amen. Brother Giovanni Ugman, ayan. Sister Mary Grace Apostol po ay nanonood din. Ayan, si Sister Mariel Orbania and Sister Hazel Joy. Yan, Naval is watching also. Yan, nabati na ba natin si Brother Joshua? Ayan, magandang gabi po sa inyo. At lahat po nung tinag po ng ating mga kapatiran, magandang gabi po sa inyo. So sana po kayo ay pagpalain ngayong gabi po sa pakikinig sa aming tatlo. Hallelujah. Amen, amen. Katulad po ng aking nabanggit kanina, mahirap po na tayo po ay mag-adjust sa pagbabago na ating nararanasan. Pero paano po ba natin gagawin ito? Bibigyan ko po kayo ng tatlong bagay, panuntunan, amen, guidelines po natin. Tayo po lahat naman po dito, hindi naman po namin sinasabi na kami po ay nandun na, imperfection na, amen, na kami po ay mabait na, amen, kami po ay matuwid na. Pero lahat po tayo laging natututo, araw-araw tayo po ay natututo. Hallelujah. Na ngayon, every week, meron po kaming pinag-aaralan na mga topic. Every week, nag-aaral po kami ng salita ng Diyos na talaga po kami mismo ay natututo sa ganito pong gawain, Panginoon. Number one po is we should study the Word. Amen. Kapag po tayo nanatili at lagi nating pinag-aaralan ng salita ng ating Panginoon, mas mauunawaan natin ano ba yung mga dapat at hindi dapat. Amen. Amen. Para po yung gamot. Amen. Kunwari, ikaw ay magagalitin. Pero, pag ba ikaw ay magagalitin, ang pag-aaralan mo sa Biblia is about kung paano maging mayaman. Hindi naman, di ba? So, hahanapin mo, magsasaliksik ka ng salita at mga katuruan sa Biblia kung paano ka makakapakikipag-usap. Amen. Sa James, kailangan pala slow to speak, di ba? Kailangan pala you tame your tongue. Kailangan ang ating po mga dila ay ating po minsan ay shut up muna, makinig muna. Amen. Hindi laging ikaw ang nagsasalita. Amen. So marami po katuruan ng Biblia. Kung ano yung kahinaan mo na sa tingin mo sa sarili mo na gusto mo mapagtagumpayan, saliksikin mo ang ating Biblia. Amen. Lahat ng kasagutan ay nasa Biblia. Parang gamot po yan. Katulad sabi ko, kung masakit ang ulo mo, hindi ka naman maglalagay ng ano dito, ng Band-Aid yan, sa ulo. Pero, di ba, marami pong mga katuruan at promises ng ating Panginoon sa Biblia. Number 2 po, take time with God. Sa simula pa, pag-gising pa lang po natin sa umaga. Amen. Lagi po nga ating Panginoon ating hahanapin. Lagi po nating we ask for the presence of God na siyang lagi pong sumama po sa atin. Amen. Nasamahan ka sa pakikitungo mo sa iyong mga katrabaho. Pagwawalis mo sa harap ng bahay sa umaga, yung mga chismos ng kapitbahay. Amen. So, paano mo sila i-bless instead na ikaw ang makwentuhan ng mga chismis, ikaw ang mag-share ng kabutihan ng ating Panginoon. Amen. So, kailangan po, una pa lang po, pagmulat pa lang po na ating mga mata, ang ating Panginoon na po ang ating kausap, ang ating ulayaw sa umaga. Amen. Pangatlo po, kailangan po natin maging sundan ang leadership o ang tagapanguna po sa atin, ang banal na spirito. Amen. Ang banal na spirito po ang siya nagtuturo po sa atin kung paano po tayo, yung mga magpapaalala po ng mga pangako ng ating Panginoon, ang banal na spirito ang magtuturo sa atin kung anong tama at kung anong hindi. Amen. Kailangan po maging sensitibo po tayo sa sinasabi po ng banal na espiritu. Tatlo lamang po iyon, pero naniniwala po ako, sabi nga po, it is process, di ba? Pero kung tuloy-tuloy po natin gagawin yon, magpakababad sa salita ng Diyos, laging makipag-usap sa ating Panginoon, laging maging sensitibo sa banal na espiritu, yung pagbabago po, it will become natural. Hindi po magiging struggle sa atin. Hindi na po tayo mahihirapan. Hindi po tayo magiging, parang lagi tayo, teka lang, baka may nakatingin sa akin. Amen. Actually, nabasa ko dun sa isang character is what you are in the dark. Kung ano ka dun sa lugar na wala nakakita sa'yo, kung anong ginagawa mo sa mga taong wala nakakita sa'yo, that is you. Amen. Tama po, Sister Rachel. Amen. Amen. Agree. Hallelujah.
Hindi mo dapat i-please yung mga taong nasa paligid mo doon sa ginagawa mo. Amen. Minsan naman, actually, minsan we should admit, we must admit, sometimes, kaya tayo nag-makeover, kaya tayo nagpapaganda, nag-makeup, is to please everyone na maganda ka, di ba? Pero, lahat po ng mga nakikinig, lahat ng mga nanonood ngayon, you don't have to please anybody. Amen? Huwag mong pakinggan kung anong sinasabi nila about you. Ang mahalaga po kung anong sinasabi ng Diyos. Amen. Hallelujah. At ang Diyos, ang Panginoon, He looks in our heart. Amen. Tumitingin po ang ating Panginoon sa ating pong puso. Amen. At masaya ang Diyos kung paano Kanya ginawa. Di ba tayo po'y ginawa, nilikha, nakawangis ng ating Panginoon. Kaya kung ano ikaw ngayon, masaya ang Diyos sa Kanyang nilikha. Amen. Masaya ang Panginoon. Amen. Maganda ang aking pagkakalikha kay Grace. Maganda ang aking pagkakalikha kay Rachel. All we need to do is to live according to what God wants us to do. Amen. Nung tayo po'y Hallelujah. Na ating Panginoon, nung tayo po'y naging tinanggap na natin ang ating Panginoong Jesucristo, doon na po papasok yung righteousness. Doon na po papasok na we are doing the right thing. Kasi alam natin na may banal na spirito na siyang nag-guide po sa atin. Na alam natin, ang purpose natin sa mundo is to share the love of God. Amen. Ang purpose natin sa mundo is laging makita ang Diyos. Tama po kanina sabi si Sister, we are the, kailangan makita sa atin, we are the walking Bible, we are the walking testimony ng kabutihan ng ating Panginoon at katapatan ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Kaya po, sa lahat ng mga nanonood, naniniwala ako, may struggle, pero mas matindi ang pag-ibig at ang biyaya ng Diyos doon po sa ating pinagdaraanan ngayon. Napakahirap po talaga. Napakahirap maging Kristiyano. Amen. Pero mas masarap kapag naunawaan mo na ikaw ay inibig at anak ng ating Panginoong Jesus. Napakasarap kapag naibahagi mo yung pag-ibig ng Diyos sa kapwa mo. Amen. Amen. Kaya po, Sister Grace, bago po tayo, syempre, maghiwa-hiwalay, magbigay po tayo ng ating pong parting words sa ating pong mga kaibigan na mga nanonood po ngayong gabi. Siguro sa akin, sabi po yung sa topic po natin, New Life in Christ by Renewing Our Mind. Siguro ang conclusion ko po, paano po ba natin maibibigay fully yung life po natin sa ating Panginoon? Sabi po dun sa Philippians 1 verse 21, For to me, to live is Christ, and to die is gain. And I pray na sa bawat isa po sa atin na mamuhay po talaga tayo, na nakafocus, nakasentro po yung pag-iisip natin, yung puso natin, yung katawan at kaluluwa po natin sa ating Panginoon. Mamuhay tayo na dun sa ikakaluwalhati ng ating Panginoon. Ituon po natin yung sarili natin sa ating Panginoon. Ako, Sister Jen, ayun nga po, sabi ko kanina, mahirap po talaga bilang Kristiyano, nagkakamali po tayo. Pero siguro masasabi ko na sure po ako na yung future ko secure kasama yung ating Panginoon. Kasi once na nakakilala ka nun sa ating Panginoon, na kahit nagkakamali ka, di ba sabi na parito ang Panginoon para sa atin? Na nilikha tayo ng Panginoon para sa Kanya. Dahil nakakilala tayo sa ating Panginoon, pag nagkamali tayo, alam na po natin yung parang secret para makapunta dun sa salvation or sa kaharian ng ating Panginoon. Na tayo, pag nagkamali tayo, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon, na sundin po, kahit mahirap, sundin natin kung ano yung nakakalugod sa Kanya. Dahil ayun, sa akin, kahit nagkakamali ako, talagang sigurado po ako na, secure po ako na in time, alam ko na makakasama po ako ng Panginoon. Kasi naparito naman po ang Lord para sa atin po talaga. So kailangan lang po talaga natin na pag nagkamali, mag-repent po talaga at para makamit po natin yung salvation na gusto po ng bawat isa sa atin. So ayun po, Sister Jen. Amen. Salamat po, Sister Grace, Sister Rachel. Amen. Ayan, so Sister Jen, i-affirm ko lang din, i-reiterate ko lang yung sinabi mo, yung pagiging Kristiyano natin, it's actually a process. Tama yun, araw-araw may matututunan ka, araw-araw may struggle ka sa pagiging Kristiyano mo, kasi lagi mong iniisip, dapat hindi ka makatisod, dapat tama ang gawin mo and all, pero you just trust the process kung paano ka babaguhin ng ating Panginoon. And tulad ng sinabi mo, Sister Jen, hanggang sa maging
normal na lang at hanggang sa maging natural na lang yung magiging gawin mo bilang anak ng Diyos. So ang gusto ko lang pong sabihin again is to emphasize ano po ba ang pagkakaiba ng makeover na ino-offer ng tao versus dun sa makeover na gustong ibigay sa atin ng ating Panginoon. So pag sinabi natin makeover sa atin, tulad ng pinag-usapan natin ng opening, we typically use cosmetics, makeup. We usually do makeover sa pagbabago ng mga damit natin, so through clothing. And sabi ko nga kanina, yung buhok natin. Pero napapansin ba natin yung transformation or yung makeover na binibigay ng tao mula siya sa labas, papunta sa loob? Hallelujah. Diba, when you feel beautiful outside, tulad ng sinabi ko kanina, it gives us confidence. Pero ano ba yung konsepto ng Panginoon dun sa tunay na transformation or tunay na makeover? Sinisimulan niya kasi yun sa kaibuturan ng ating puso, sa ating spirito, sa ating kaluluwa. And it will slowly show. Hallelujah. Naniniwala po kayo. Ito yung sinasabi nila na ipapakita yon ng ating Panginoon na minsan kahit wala ka namang sinasabi or wala kang ginagawa, iba yung aura mo. Yun yung sinasabi nila, iba ang aura mo. Para ka nagsha-shine. So ganon yung transformation na ino-offer sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga nila, a big change in our life, it's actually an opportunity for us to have an overhaul. Pansinin niyo po, kapag may mga pagkakataon sa buhay natin na may nangyayari, may mga pinagdadaanan tayo, ito rin yung pagkakataon na nababago tayo at natatransform tayo in one way or the other, kung tama lang yung pagtanggap natin sa sitwasyon. So sabi ko nga, ang gusto kong iiwan sa ating lahat, even sa akin, sa sarili ko, hayaan po nating pagandahin tayo ng ating Panginoon. Remember, hindi siya katulad ng makeover na sinasabi natin kanina, yung mula sa panglabas, pabalik sa loob or papasok sa ating kalooban. Mula siya sa loob and it will make you shine. Inaayos at itatama ng ating Panginoon yung puso ng bawat isa sa atin. Marami siyang kaparaanan. Alam ko, naniniwala kayo, maraming kaparaanan ng ating Panginoon. Minsan nga, papagandahin ka niya sa pinakapangit na sitwasyon ng buhay natin. Amen. So kapag may pangit na nangyayari sa'yo, transform mo yung isip mo. Kung ano yung iniisip mo, di ba sabi sa Proverbs chapter 2 verse 23, ang importance ng renewing ng mind. Sister Jen, kanina pa natin siya sinasabi, kung ano yung pinapasok natin sa isip natin, yun yung nailalabas natin. So hindi. Kapag may pinakapangit na nangyayari sa buhay natin, palitan natin yung takbo ng isip natin. Oops, after nito, papagandahin ako ng Panginoon. After nito, papagandahin ng Panginoon ang buhay ko kasi meron at meron akong matututunan out of this pangit na nangyayari sa buhay ko. Amen. Let God and allow Him to transform us through Jesus. So ang gusto ko lang pong sabihin ngayon, last is, siguro isa sa purpose po ng buhay natin is yung ating personal na transformation would help transform others as well. So wag nating ipagdamot yun. Let's share how are we being transformed by our Lord, by our God, by Jesus. Yun lang po sa sentence. Napakaganda po na sinabi nyo. Amen. The transformation should be from inside out. Amen. Mula po sa loob papalabas. Sapagkat pag lumabas yan, makikita ng mga tao makakasalamuha po natin. And we will be blessing to them. Amen. Makikita po nila at doon tayo makakahawa sa kanila. Yung transformation na sinasabi po ng ating Biblia. Iwanan ko lang po ito itong James 1 verse 21 to 22. Sa lahat po ng mga nanonood, ito po ang ating pong iiwanan po namin nila Sister Rachel, Sister Grace po sa bawat isa. Ang sabi po dito, so put away all filth and evil excess and humbly welcome the message implanted within you, which is able to save your souls. But be sure to live out the message and do not merely listen to it and so deceive yourselves. Ano pong sabi? Kailangan po pala put away lahat ng mga gawa ng kaaway, lahat ng mga tama. Amen. But welcome the message implanted within you, which is able to save your soul. Anong ibig sabihin? Save our soul. Amen. Ano ba yung mga soul natin? That is the mind, the emotion, the feeling. Kapag po ang spirito ng ating Panginoon, kumikilos po yan Di ba? From within. Lalabas po yan sa ating feeling, sa ating emotion, sa ating mind, kung paano po tayo mag-isip, paano po tayo kikilos.
At lalabas po yan doon sa ating body. Katulad ng sinasabi ng Sister Rachel, pag lumabas yan doon sa ating body, doon tayo magiging pagpapala sa iba. Doon makikita ng tao ang pinagbago nito. At doon tayo makakahikayat at maaakay natin yung mga tao papunta at papalapit sa ating body. Amen. Kung ano yung ating pinapaniwalaan ngayon, kailangan makita muna nila na tayo mismo ay nagbago na. Amen. Kailangan makita muna nila na ikaw ba, hindi ka na nagmumura, ikaw ba, hindi ka na umiinom, hindi ka na di ba marami pong kasi mga taong ang gustong makita ay resulta. Amen. Kaya ano pong sabi sa 22, be sure to live out the message. Kailangan po nating ginagawa yung ating pong mga napapakinggan, isinasabuhay yung ating pong napapakinggan at natututunan. Hindi lang po tayo hearer, hindi lang po tayo magiging tagapakinig. Amen? Lagi pong pinapaalala yan ng ating mahal na pastor na hindi lang po dapat tayo magiging mapakinggan natin sa kaliwa, lalabas sa kabilang tenga, lahat ng mga ituturo at pangako ng ating Panginoon. Kailangan isinasabuhay po natin ang lahat ng sinasabi po ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, lahat po ng mga nanonood, sabi, be sure to live out the message. Amen? And do not deceive yourself. Kasi ikaw din po, pag hindi mo isinabuhay ang iyong pinag-aralan, mga natutunan mo, ang mga narinig niyo po ngayong gabing ito, kapag hindi po natin na isabuhay, sino po ba ang matatalo? Tayo din po. Amen? Why not? Gawin na po natin. Amen. Gawin na po natin at sundin na po natin kung ano po yung tinuturo ng ating Panginoon Diyos. At lahat naman po, ang gusto lang po ng ating Panginoon is tayo po ay we will walk in love with Him. Amen. Lahat naman po tayo, gusto lang ng ating Panginoon, makasama natin siya, maranasan natin ang kanyang pag-ibig. Amen. At maranasan ng iba ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan po natin, sa pamamagitan ng that transformation within us. Amen. Yan po ang magiging living testimony po natin ng kabutihan at katapatan at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Kaya, hallelujah po talaga. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. Bago po kayo manalangin, Sister Rachel, ayan, aktibo po si Pastora Magda sa kanya pong mga comments here. Sabi po niya, Amen, Sister Grace, we are for Jesus. We are the Son of Light. We are preparing for His coming. Tayo po yung naghahanda sa pagbalik ng ating Panginoon. Sabi po ni Sister Vilma, we are living Bible, tagapagsagawa ng kanyang mga salita. At salamat po, Sister Elizabeth De Leon, sa inyo pong panood. Si Ate Jo, namimiss na kita, namimiss ka na namin. Ate Jo. Naging guest ka namin. Yan. Ate Jo is watching. Oo nga. Ate Jo, nawa, makasama ko po na maging guest ka po namin, Ate Jo, Hindi ka namin titigilan. Ni Ma'am C. Ayan. Sister Nori, Tita Nori, hello, women of God. God bless po. So, marami pa po, Sister Mercy, yan. Marami po kayo mga itinag. Maraming salamat po sa patuloy niyo po panonood. Si Maring Gladys Reyes, yan. Si Mars, kumusta ka na dyan? Yan. Kaya, Sister Ella, praise God, salamat po. At patuloy po sa mga nanonood, we have 28 viewers po active na nanonood po. Ayan, sabi niya, nag-reply si Ate Jo, hello mga mamshi. Ate Jo, reply mo naman sa susunod. Yes, mag-guess ako dyan. Sana. Feeling ko yan na yun eh. Yan na yung sagot. Yung pag-hi, yes na. Yan, salamat po. 29, hindi po tayo iniwan ng mga nanonood po. Kanina, nag-31 po ito eh. Wow. Amen. Hallelujah. Salamat po salamat po. Kaya sige po, Ma'am C, tayo po ay magtapos sa isang panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Ipikit po natin ang ating mga mata. Ayan, ito po yung lagi natin sinasabi na ito po yung oportunidad natin para makaniig po natin ang ating Panginoon. O Jesus, maraming salamat po sa natapos na gawain ngayong gabi. Lord, ang gusto namin i-glorify, ang gusto namin ma-magnify, ang gusto namin maitaas ay ikaw lamang, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa wisdom na ibinigay niyo po sa aming tatlo, O Lord, para po may pagpatuloy po namin ang gawain ito, O Lord. Marami pong salamat sa aming mga natutunan ngayong gabi at nawa po ay mag-iwan po ito ng isang magandang aral para po sa lahat ng mga nanonood, Lord. Yung transformation, Panginoon, yung gusto mong pagbabago na makita sa iyong mga anak.
We welcome you, O Jesus, para po kami ay baguhin, para kami ay lalong pagandahin, para kami ay lalong patatagin, at para po linisin niyo po ang aming mga puso, linisin niyo po ang motibo ng aming mga puso every time na kami ay lumuluhod sa iyo sa panalangin. Panginoon, patuloy kami nananalangin na kami po ay gabayan ninyo at ingatan, kami po ay ilayunin niyo sa anumang sakit, sa anumang sakuna. Gayon din po ang aming mga mahal sa buhay, ang aming pamilya. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng simbahan, Panginoon, na walang hinangad, kundi ang may pagpatuloy po ang iyong mga salita na maipahayag sa higit na nakakarami, Panginoon. Tinataas po namin ang aming mahal na Pastor Kenneth Durante, Pastor Agda, Bishop Greg, Pastor Jong, Pastor Dexter, at lahat po, Panginoon, ng mga pastors, O God, lahat po ng mga hinirang mo, O God, na mga manggagawa para po maipagpatuloy ang iyong gawain dito sa lupa. Maraming salamat, Lord, sa mga tao na patuloy na nagbibigay po ng kanilang oras para, Panginoon, mailunsad ang anumang programa na nais mo na gawin po namin despite and in spite of everything that's happening around us, O Jesus. Maraming salamat for all the talents, for all the people, Lord, behind the scene, Panginoon, para po sa mga ganitong klaseng gawain. Patuloy niyo pong patatagin ang puso ng bawat isa sa amin na walang bumigay, O God. At ang lagi namin sinasabi, mahalaga ang proseso, Panginoon, higit sa kung ano man ang katapusan ng mga nangyayari po sa aming paligid. Maraming salamat, Panginoon, dahil never po kaming iniwan. Maraming salamat dahil sa gitna ng katatakutan sa aming paligid, kami po ay nakakapagpatuloy sa mga gawaing katulad nito. Wala kaming gustong sabihin kundi salamat, Panginoon. Salamat dahil meron kami mga pagkain na nakahain sa aming mga mesa, kompleto ang aming pamilya. Kami ay nakakatawa, kami ay may mga trabaho, kami ay may mga inaasahan, Panginoon. At sana, Lord God, ipuin niyo ang puso ng bawat isa sa amin na sa bawat biyayang ibinibigay mo ay magamit namin, Panginoon, ang bawat katiting nito, O God, ang bawat maliit na butil ng iyong biyaya para sa ikaluluwalhati po ng iyong pangalan, Panginoon. At huwag kami makalimot, O God, kung ano yung gusto mong ituro sa amin sa araw-araw na pagkakataon na binibigay mo para kami po ay manatili dito sa lupa, Panginoon. Linisin niyo, O God, ang aming mga isip. Alisin mo, Panginoon, yung galit sa aming mga puso. Pagpalitan mo po ng pag-ibig at mamahal, Panginoon. Dahil alam ko yun ang gusto mong ituro sa bawat isa sa amin. To be like you, O Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon. Salamat lang, Lord God. Salamat dahil alam ko sa bawat panalangin namin, tinutugon mo ang bawat isa sa mga ito, Panginoon. Gusto mo lang sabihin sa amin ay maghintay kami kung kailan mo 100% ibibigay lahat ng aming idinadalangin. Panginoon, hindi magsasara ang simbahan. Never, O God. The establishments may, Panginoon, pero ang simbahan mo ay nasa tahanan ng bawat isa sa mga anak mo. Kaya never na magsasara po ang simbahan. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, O God. Pinasasalamatan ng buong puso, O Jesus. At hayaan mo, Panginoon, na gamitin mo ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. To worship you and to honor you. Maraming pong salamat. Ang lahat ng ito itinataas po namin. Ipinagpapasalamat, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Hallelujah. Amen. 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 Salamat po, Sister Rachel. At tuloy-tuloy po tayo, ha. Linggo-linggo po ito. Nawa yung mga nakasama po namin ngayong gabi ito. Tuloy-tuloy po ang pagsuporta po natin. Hanggang kinabukasan sa ating pong mahal na Pastor Kenneth sa Night of Joy po. 8:00 din po yun ng gabi. At sa lahat po ng gawain tuwing gabi po ng biyaya ng Diyos, binyan. Antabayanan po natin palagi. 8:00 po yan, nagsisimula. Salamat po. Bati ko na po si Maring Shane. Yan. Mabol po si Maring Shane from Singapore. Nanonood po siya. At ang aking tatay. Yan. Sabi po ng aking ama. Amen. Yan. Salamat po, ha. Salamat, Sister Rachel. Salamat, Sister Salamat Rachel. po. Thank you. After ng trabaho nyo, diretso na po kayong pagre-review at pag-aaral, pagharap sa camera. Hallelujah. Salamat po.
thank you po sa inyong commitment. At gayon din po kay Kuya King. Salamat Kuya King. Brother King, thank you. Production. Salamat po. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ako po si Sister Jen. Salamat po. Sister Rachel, kasama po natin si Sister Grace. Lahat po kami nagsasabi, mahal na mahal po namin kayo at ang pag-ibig ng Diyos lagi pong sumainyo sa bawat tahanan po ng mga nanonood. Jesus name. Salamat po. God bless po and good night. God bless po. Good night. Bye!